Simple lang ang buhay, huwag mong gawing komplikado. Kung nagugutom ka, kumain ka. Kung naantok ka, matulog ka. At higit sa lahat, kung napapagod ka, magpahinga ka. Kung inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! So anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Alam nyo ba mga kababayan, napupuno na sa amin yung mga website, yung mga malalapit sa Tape Incorporated na mga pages na tumitira mga kababayan dito na tumitira sa Tito Big and Joey. Alam nyo ba, may nakita kaming post kanina na kung saan kinakantahan ng board production. Sa totoo lang, hindi ko akalain napapansinin ang mga kasamahan kong vlogger ng mga pages ng Tape Incorporated. So ibig sabihin, napipiko na sila sa pagbablog namin, sa paglalathala namin ng against sa kanilang mga ginagawa na hindi maganda. Kasi kung makikita ninyo, ito kakapost lang 7 hours ago, sabi niya dito, hindi ka ba napapagod o hindi kaya yung nagsasawa? Ilang months na ito, besh? Oh, Tol Chris Ulo! Ano ba pinaggagawa mo? Eto, Tol Chris Ulo, nakikita mo ba to? Eto, ay grabe, tinitira na si Chris Ulo. Kasi naglabas si Tol Chris Ulo kahapon ng live. Actually, habang nasa sasakyan ata siya nung nagla-live siya or nagbablog patungkol po dito. Etong sinabi niya dito, GMA7 nag-traitor sa Tape Incorporated at Generic Net Bulaga magsasarado na hanggang Oktubre. Ngayon, nagalit mga kababayan, nagalit yung mga pages na malalapit sa Tape Incorporated at tinitira na si Tol Chris Ulo. Bakit daw hindi tinitigilan etong mga ganitong klase ng issue mga kababayan? Alam nyo, ito lang naman yung masasabi namin Ito lang naman yung opinion namin dyan. Hanggat meron kaming nakikita na mali sa ginagawa ninyo, talagang itatama namin yan. Hanggat meron kami mga balita na nakikita na kailangan bigyan ng linaw sa publiko, bibigyan natin yan ng kaliwanagan para hindi malito yung mga tao. Anong magagawa namin? Nasagap namin yung balitang yon. O kahit nga si Tola Batang Manila Toits naglabas din ng balita patungkol dito na kung saan nga daw ay may lumabas na balita na hanggang Oktubre na lamang etong Tape Bulaga. So anong paniniwalaan natin mga kababayan? Hindi kailangan nating i-analyze at bigyan natin ng kaliwanagan yung balitang lumalabas na yun. Sa totoo lang, etong balitang ito hindi sa amin nagmula yan. Maraming mga tao ang nagpasa sa amin yan at pinagagawa ng reaksyon at pinapaanalisa yung balita na hanggang Oktubre na lamang po etong Tape Bulaga at magsasarado na nga. At papalitan na nga po, mga kababayan, papalitan na nga po ng Sparkly Poro. So ano katotohanan doon? Ngayong naglabas pa ng pahiwatig yung mga vlogger ng Tape Incorporated, ng Tape Bulaga. So ano paniniwalaan natin? Diba? So anyway mga kababayan, mga headline caption nyo kasi lakas makaasar. Bakit marami na bang umiiyak? Ayaw nga po siguro mga tagapanood na ipaalam ng mga defender ng fake Bulaga na to sa lahat ng mga audience o nanonood po ng noon time show na talagang hanggang hanggang sa wala na po talagang mapapanood na Itbulaga sa mga susunod na araw. Parang ganun po na ayaw nilang ipabalita agad. Pero kahit na nagpaparamdam na sila na talagang matitigil na at hindi na po mapapanood yung Itbulaga sa noon time show at mapapalitan na po, ayaw pa po talaga nilang ipaalam. Dahil nga po, ang gusto nila, sila ang magsabi. Para hindi po sila mapahiya siguro mga tagapanood na parang gusto nila pong ipalabasin, pangalandakan sa lahat na hindi, lumalaban pa rin yung fake Bulaga. At kayang-kaya pa tumagal ng 10 taon kasi 10 taon po yung nakuha naming renewal ng pangalan ng Itbulaga So kala naman po nila mga tagapanood, hindi sisingaw yung ganong balita hanggang Oktubre na lang sila. Di po ba mga tagapanood? Sino ba namang producer o sino ba namang network ang makakatagal sa isa-isang show na hindi naman po kumikita? 'Di ba po? Na lagi pong nilalangaw
May dagdagan pa na puro kayabangan lang ang alam ng mga host. Ano pong mangyayari dyan sa show na yan, mga tagapanood? Laging kapalpakan yung napapakita nila. Lagi pong mayroong issue. Tuwing may pinapalabas sila, laging may issue na lang. At dagdagan pa na itong huli, mga tagapanood, yung papremyo. Di ba po? Panalo agad, panalo yung winner po nila, nanalo ng 10,000. Hindi po agad naibigay. At bandang huli po, yung winner pa po yung sinisisi nila about doon sa hindi na-claim yung premyo niya. Sa totoo lang po, mga tagapanood, kung noon pa lang, sa simula pa lang, binago na kagad nila yung pangalan nila, yung title po ng show nila, at hindi po nila ginamit yung Itbulaga, tingin ko po lalaban po sila sa noon time show. Kasi siyempre bagong panlasa bago sa makikita ng mga manonood. Kaya nga lang po, pinangatawanan po nila yung Itbulaga, which is ang dami pong nagulat doon at talagang nasyak sila. Bakit iba na yung nandoon sa Itbulaga? TBJ pong nagmamayari niyan. Dapat po, hinayaan nila yung TBJ na gumamit na lang ng Itbulaga at nagtayo po sila ng sarili ng noontime show. Doon po siguro talagang lalaban at kikita po sila. Kasi gaya po ng sinabi ko kanina, bago po sa panlasa ng mga tao. Hindi katulad nung mapapanood mo Itbulaga, sasabihin na peke yan. Peke yan, gaya-gaya. Ganun po mangyayari. O, kita mo, ano pong kinalabasan mga tagapanood, nga po sila. Lugmok po sila lagi sa ratings, halos wala na po silang kinikita dahil wala silang advertisement. O kung kumita man sila, hindi po ganun kalaki. Parang pambayad lang, sabihin na natin pasweldo lang sa mga tao. Parang ganun po, hindi po talaga sila kumikita ng limpak-limpak ang katulad po dati na nandoon po yung TBJ. O di ba po mga tagapanood, samantalang yung A80 ngayon, yung TBJ ngayon nasa TV5, di kumakamada po. Di ba? Umaarangkada po sila. Sila ngayon yung pumapaldo. Ito, yung fake bulaga, ang nagiging kawawa ngayon. So, anong gagawin po nila? Isasara po nila mga tagapanood. Papalitan po nila ng ibang TV show yan. Ito namang mga vlogger at defender ng fake bulaga, todo tanggol sila, todo denial sila dahil akala po nila maisasalba po nila mga tagapanood. At ang pinag-iinitan nila ngayon, yung defender naman po ng A80. Siguro nasasaktan sila doon sa caption, nasasaktan sila doon sa katotohanan kasi sumasakto po talaga doon sa caption ng video ng mga defender. Yung katotohanan mga tagapanood. Kaya doon po sila nagagalit. Alam niyo po naman, pag ikay natamaan ng katotohanan, talagang masakit po yan. Truth hurts nga po mga tagapanood Pero dahil defender sila, karapatan po nilang ipagtanggol yung fake bulaga. Pero tayo din po mga defender ng A80, karapatan din po nating ipagtanggol yung A80, yung TBJ. O di wag po sana silang magalit, 'di ba po mga tagapanood? Kasi kanya-kanya lang po tayong pagtanggol. Kanya-kanya lang tayong depend sa ating mga iniidolo, sa ating pinaniniwalaan na sila yung nasa tama. Kaya ang gawin na lang po nila, gawin nila yung gusto nila at gagawin din po natin yung gusto natin. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang atang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung tagapanood TV, komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.